So, Erev Tov po mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa Second Chronicles. At nandito na tayo sa chapter 35 verse 20. Chapter 35 verse 20. At patuloy po nating tinitignan itong kwento ni Haring Josias na nakita po natin, napag-aralan po natin, 'di ba, yung buhay niya, yung kanyang ginawa, at magpapatuloy ba siya sa paggawa ng mabuti, or magiging maganda ba yung kanyang magiging katapusan. So yun po yung ating aabangan sa gabi po na ito. At napakaganda na sa bawat kwento, di ba, maganda yung simula, sana maganda rin yung wakas. Marami tayong nakita, 'di ba, na mga ganon, na maganda yung kanilang naging beginning, tapos maganda rin yung kanilang ending. At may mga nagsimula rin ng hindi tama pero nag-end, 'di ba, na tama. Meron naman yung nagsimula ng tama tapos nag-end ng hindi tama, So itong si King Josias ay tignan po natin itong pinakalas na chapter, 'di ba, ng kanya pong buhay. Sabi dito sa verse 20 ng chapter 35, sabi dito, nang maisaayos na ni Josias ang lahat ng nauukol sa templo. So it will take it took him time talaga na ayusin yung temple. At maintindihan natin yon, 'di ba, sa kapanahunan po nila ay mano-mano, madalas ang ginagawa po nila, 'di ba, ay mano-mano sa paggawa, at nakaka-amaze lang yung mga constructions, 'di ba, sa nakaraan. Kasi kahit sabihin natin na mano-mano, I mean to say, wala silang mga machines, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon na mas high-tech na katulad ng meron tayo, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Pero ang titibay ng kanilang mga ginagawa, ang titibay ng mga mga projects nila, 'di ba, sa nakaraan, at kung titignan natin yung pyramid ng Egypt, mga pyramids ng Egypt, 'di ba, ilang taon na yung nakakaraan nun, pero nandyan pa rin, nakikita pa rin yung mga constructions, na yung mga ginawa, 'di ba, ng mga tao sa nakaraan. At kahit naman po dito, 'di ba, sa Israel, marami po yung mga ruins, 'di ba, na nakikita, na uncover, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, na some of them ay nakita rin po natin, 'di ba, na witness natin, na alam mo yon, nahawakan natin. So nakaka-amaze lang, hindi katulad sa kapanahunan na ito, lalo na sa Pilipinas, 'di ba, na hindi nagtatagal yung mga yung mga ginagawa ng mga daanan, 'di ba, yung mga buildings ay hindi kasing tibay, 'di ba, ng pagkakagawa ng yung mga mga solid talaga na mga ginawa ng mga tao sa nakaraan. So it takes time, mano-mano po yung kanilang paggawa at natapos din, no? Nakita natin dito na naisaayos
Sabi dito, yung lahat, wala siyang kinaligtaan, no? Talagang ganda, 'di ba, ng pamamalakad po nitong si King Josias. Sinop niya, 'di ba? Napaka-intact niya. Alam mo yun, binantayan niya, nakita niya lahat ng dapat ayusin, at binabanggit sa atin ngayon ng verse 20 na naisaayos, no? Nang maisaayos na ni Josias ang lahat ng naukol sa templo, sinalakay ni Haring Nico ng Ehipto ang Karkimis sa may ilog Euphrates. Sinalakay ni Haring Nico, sabi dito, merong isang hari na sumalakay sa isang lugar dito sa may ilog Euphrates. Itong si Haring Nico, sabi dito, ay taga Ehipto. At kung titignan po natin, 'di ba, sa kapanahunan po na 'yon ay sinasalakay nila, 'di ba, yung isang lugar, sapagkat ito ay kuta, or ito ay lugar, 'di ba, ng mga kaaway nila, or itong lugar na ito ay meron silang alam mo yan, yung may mga makukuha doon, or kung gustong mag-expand, 'di ba, ng territory, ay ginagawa po nila, 'di ba, yung mga ganito pong pagsalakay or pananakop, no? Sa atin, alam po natin 'yon kasi, 'di ba, may mga kasabihan na sinasakop na tayo ng ganito, nananakop na yung ganyan, 'di ba? Parang yung ginagawa ngayon ng Israel, 'di ba, na nag-add sila, 'di ba, nag-forward sila doon sa sa mga boundaries, para mas lalong maprotektahan yung lugar ng Israel, at parang nakuha na yata nila yung talagang pinakamataas na parte, 'di ba, ng Mount Hermon, no? Napaka importante lang ng mountain na yan, yung Mount Hermon na yan, kasi yan yung pinakamataas, 'di ba, na bundok sa lugar po na yan, na kung saan ay matatanaw mo, 'di ba, yung yung mga borders, borders ng yung border ng Lebanon, border ng Syria, 'di ba? So makikita lahat 'yon. So kung may mga kaaway, ay madali lang nilang ma-identify, makita, at maprotektahan po nila, 'di ba, yung bansang Israel. Pero alam po din po natin na as the days na dadating pa, ay lalong mas tumataas naman, 'di ba, yung mga sophisticated, 'di ba, na mga weapons, kahit yung mga anlayo-layo na, ay nakakapagpadala pa sila, 'di ba, ng kanilang mga rockets, or yung kanilang mga bomba. So grabe lang talaga yung tao, ang layo na ng kanyang narating, in order to destroy, 'di ba, this life na meron ang tao, 'di ba? Napaka-precious ng buhay. Kung pwede nating sabihin na ito na yung pinakamahal, 'di ba, na pwedeng magkaroon yung tao, itong buhay na ito, at hindi naman magtatagal yung tao sa mundo. Wala namang sigurong mabubuhay ng mga 2,000 years, 'di ba, dito sa mundo. Limited lang yung limited lang yung duration, 'di ba, ng buhay ng tao. Yung iba nga hindi na inaabot ng 'di ba, hindi na inaabot ng
50. Yung iba, hindi na inaabot ng 60. Yung iba, hindi na nga inaabot ng 2 years old. Yung iba nga, hindi na inabot ng taon. Di ba? Konti lang. Yung pinaka matanda, siguro na pwedeng mabuhay. Di ba dito sa may mga nagsasabi na may mga lagpas na, di ba, doon sa 120. Pero parang wala namang masyadong maraming proof kasi 'di ba nakakalimutan din naman nila kung kailan ipinanganak, no? Pero kung meron man, edi salamat, 'di ba? Kung may 120, may 125, 130, pero wala pang nakarating, 'di ba, sa 150 years old o kaya 135 or 140 years old. Wala talagang magtatagal sa ayaw at sa gusto ng tao, 'di ba? Mamamatay siya eh. Ang tunay na kalaban ng tao ay kamatayan. Ang tunay na kalaban ng tao ay kamatayan. Kaso, ang ginagawa ng tao, 'di ba? Sa kapanahunan na ito dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Dahil sa mga hindi pinagkakasunduan, yung mga pananakop, di ba, namang ginagawa, pagkamal ng mga maraming kayamanan, mga maraming salapi, di ba, yung mga ganyan, pang-aabuso, and everything. Pinapatay yung buhay. Di ba, yung alam mo yon, ano naman ang makukuha ng isang tao, di ba, pag pumatay siya, di ba, ng buhay? Madadagdagan ba yung buhay niya? So kung ganun sana, kung nakapatay ka, may dadagdag yung parang laro lang, no? Kung nakapatay ka, dadagdag yung buhay mo. Edi, maintindihan natin na magpapatayan yung mga tao para madagdagan, di ba, yung kanilang buhay. Pero, hindi naman kasi ganon, di ba, mga kapatid? Wala namang magtatagal. Kung sana, tawag doon, yung maunawaan na lang sana ng lahat na mabuhay na lang tayo ng tama, di ba? Mamuhay na lang tayo na hanggang sapitin natin yung sinasabing kamatayan, 'di ba, nang may kagalakan, nang may kapayapaan, pero hindi kasi ito yung mundo eh. 'Di ba? Hindi yun ang reality ng mundo, 'di ba, na kinagagalawan po natin ay meron laging good at meron laging bad, 'di ba? Madalas napaka-komplikado lang talaga, 'di ba, ng mabuhay dito sa mundo, sapagkat may mga tao na mas pinipili, 'di ba, yung gumawa ng mali. Sa kapanahunan na ito, nagproprotesta rin ang mga Christians, 'di ba, sa Syria for whatever yung kanila pong mga ipinaglalaban, at matindi rin yung mga nangyayari doon po sa lugar po na iyon. So, itong si Haring Nico, sabi dito, sinalakay po niya yung car Kimis sa may ilog Euphrates. At hindi ito nagustuhan ni Josias, kaya't hinarap niya ito. Kung titignan po natin, hindi nagustuhan ni Josias yung pagsalakay nitong si Haring Nico. Kumbaga, kung dito sa ilog Euphrates, nasa Judah siya eh. 'Di ba? Ang ruling nitong si Josias, 'di ba, ay nandito siya sa Judah. Pero alam din po natin na meron din po siyang ginawa, 'di ba, na hindi na part ng kanyang nasasakupan, 'di ba, yung Northern Kingdom. Kasi parte na ito ng nasasakupan ng Assyria, that turns to be Babylonia. Pero pinasok din niya yung lugar na yon, 'di ba? At ginawa niya yung sinasabing spiritual cleansing, 'di ba, sa lugar na yon. Kung ito ay nalaman, 'di ba, ng bansang sumakop doon sa lugar na yon, automatically ang message noon, 'di ba, dito sa nanakop ay paglaban nitong si Josias
sa kung sino yung nagha-handle ngayon, 'di ba, doon sa lugar na iyon. Pero dito makikita po natin na hindi niya ito nagustuhan. Alam mo 'yun. May mga laban na hindi may mga laban ang tao, 'di ba? Na dapat pinipili niya kung anong laban ang kakaharapin niya. Maraming mga Kristiyano, 'di ba, yung lumalaban na hindi nila pinipili yung laban na sinusuong nila, 'di ba? Yung laban na hinaharap nila. May mga laban talaga ito as ay habang tumatanda po tayo na nalalaman natin na hindi lahat ng laban ay kailangan nating lumaban. May mga battles lang talaga na dapat nating harapin, 'di ba? Pero kung lahat ng laban ay sugod ng sugod, 'di ba, yung isang mananampalataya ay makikita po natin, 'di ba, na mapapagod siya at maaring yung kanyang pagkapagod ay magdudulot sa kanya, 'di ba, ng kanyang pagtalikod sa Panginoon. Maganda yung laban ni Josias Nakita po natin kahit yung sinasabi natin na dito sa Northern Kingdom ay hindi na niya supposed to be pasukin yon kasi hindi na yon kasama, 'di ba, ng kanyang nasasakupan dahil nga na-captured na, 'di ba, yung lugar po na ito at it is already belong to yung mga yung sa Assyria or sa Babylonia, pero ginawa niya yon kasi ang battle niya is spiritual, spiritual yung ginawa niya doon, nilinis niya, tinanggal niya, 'di ba, yung lahat ng mga Diyos-Diyosan, sinira niya, 'di ba, yung lahat ng mga Diyos-Diyosan kasi he believe, 'di ba, na yung lugar na ito kahit nasa kamay na ito ng mga kaaway, naniniwala siya na ito ay parte pa rin, 'di ba, doon sa pangako ng Lord na ibinigay, 'di ba, sa kanila, na mga Israelita. Pero ito wala tayong nakita dito, 'di ba, na nag-ask siya sa Lord, 'di ba, nang patungkol sa kung ano yung dapat niyang gawin. Anong nangyari dito? 'Di ba, kay King Josias kasi 'di ba very specific yung very specific sa atin from the past, 'di ba, na mga napag-aralan po natin na nakikinig siya doon sa salita ng Panginoon. Grabe yung kanyang pagtalima, 'di ba, sa salita, 'di ba, ng Panginoon. At kung titignan po natin dito, siya mismo yung nakita dito. Hindi ito nagustuhan ni Josias. Maganda rin naman yun na ipagtatanggol niya, 'di ba, yung lugar na iyon kasi maganda rin naman, 'di ba, na ipagtanggol niya. Pero ang nakaka-amaze dito, itong verse 21. Sabi dito, dahil dito hindi nagustuhan nitong si King Josias, nagpadala ng sugo si Neco at sinabi, nagpadala siya ng sugo dito kay Haring Josias, wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Hindi ikaw ang pinuntahan ko rito, kundi ang aking mga kaaway. So may mga kaaway, 'di ba? May kaaway itong si Neco. At alam natin kapag magkaaway, talagang maglalaban, 'di ba? Nalaman nitong si Haring Neco na ayaw ni King Josias yung gagawin niyang pagsalakay. Nagpadala pa rin siya, 'di ba, ng sugo dito kay Haring Josias na sinabi, hindi ikaw ang pinuntahan ko kundi yung aking mga kaaway. 'Di ba? Hindi tayo dapat maglaban. Wala tayong dapat pag-awayan. Maganda yung maganda yung sinasabi nitong si Neco, May alam mo yun,
yung diplomasya, no? Dinadaan niya sa diplomasya or sa pakikipag-usap, no, itong bagay na ito. Sinabi sa akin ng Diyos, capital letter D yung ginamit dito, no? Sinabi sa akin ng Diyos, natapusin ko agad ito. Kakampi ko ang Diyos, kaya't huwag mo na akong hadlangan kung ayaw mong puksain ka niya. So, maintindihan natin itong si King Josias, di ba mga kapatid, na paano ka maniniwala, di ba, sa isang pagan, na katulad po nitong si Haring Nico, nakakausapin, di ba, ng sinasabing Diyos. Kasi may ganyan na, di ba, na encounter natin na isang hari din na mananakop, na sinabi din sa kanya ng Diyos na, di ba, may mga ganyan, kinausap din siya ng Diyos, di ba, maraming mga ganyan, kahit sa mga kapanahunan po na ito, di ba, na binabanggit po nila na kinausap sila ng Diyos, no? Pero tignan natin, anong mangyayari, no? Sabi dito, ngunit hindi nagbago ang isip ni Josias, ipinasya niyang lumaban, no? Hindi nga ikaw yung kalaban ko. Diba? Sabi ni Haring Nico, hindi ikaw yung pinuntahan ko. Wala tayong dapat ipaglaban. No, doon sa pinaniniwalaan niyang Diyos, na ginamit pa niya yung capital letter D, di ba? Makikita natin na, sabi niya, ito yung battle ko eh. Battle ko ito sa aking mga kaaway, no? Huwag ka nang mangialam, Haring Josias, kasi wala naman tayong dapat pag-awayan. In the first place, 'di ba? Hindi dapat nilalagay ni Josias, 'di ba, yung kanyang sarili sa isang laban na hindi naman dapat niyang harapin. Yun yung nakikita po natin dito, 'di ba? Kasi madalas kahit sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, kung sino yung pumapagitna minsan, 'di ba? Siya yung nadadali, no? Siya yung nasasaktan, no? Siya yung magkakaroon, 'di ba, ng problema. Pero ipinilit pa rin niya. Ang isa sa mga nakita po natin dito, walang consultation na ginagawa itong si Josias sa Lord. No? May mga instances din sa buhay ng bawat isa po sa atin that if we don't consult the Lord, kasi very clear ito, di ba? Wala tayong makita na nagtanong man lang itong si Josias, di ba, kung ano yung dapat gawin, or bago pa man lang ay sana may mga nakita po tayo na mga prophet na kinausap, or nag-asman lang sana siya, di ba, kung ano yung sasabihin, di ba, ng Lord tungkol sa bagay na ito. At marami na rin tayong napag-aralan na kapag hindi kinonsult ang Lord, di ba? Kasi very specific yung Bible eh. Kapag kinukonsulta yung Panginoon, may tagumpay at isinusulat iyon, di ba? Nababasa natin iyon. Pero doon sa mga tagpo ng buhay ng mga tao na napag-aralan po natin, every time na hindi sila kumukonsulta sa Diyos, may problemang darating. Kahit sa buhay natin, mga kapatid, di ba, when we don't consult the Lord, laging failure or laging may problema, di ba? At tayo yung kawawa. Ang tao yung kawawa, kapag hindi siya humingi ng guidance, di ba, sa Lord. Hindi nagbago yung isip nitong si Josias. Ipinasya niyang lumaban. Hindi nga ikaw yung lalabanan, 'di ba? Bakit ka nandyan? Wala nga kayong dapat paggawayan. Bakit gusto mong lumaban? No, may problema doon. May pride doon, 'di ba? May pride doon na kumbaga kaya kong labanan itong grupo na ito, itong boundaries na ito ay amen. Diba, may mga ganyan nag-aaway-away, 'di ba, sa mga boundaries, no? At ipinasya niyang lumaban, no? Hindi naman masama na ipagtanggol mo, 'di ba, yung
pag-aari mo o yung nasasakop mo. Pero alalahanin mo, King Josias, di ba na nakuha na ito, di ba, ng ibang ng ibang mananakop. Supposed to be, nandun ka sa temple, busy ka doon sa temple, kaayos lang ng temple, di ba? Iiwanan mo yung temple para makipaglaban ka sa laban na hindi mo naman dapat, tayuan, or hindi mo naman dapat, hindi ka dapat nakikipaglaban. Sinabi na ito ng di ba, ng kampo nitong si Haring Nico, At sabi sa atin, hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Nico. Hindi maintindihan natin, 'di ba, kasi pagan itong si Nico. Pero ang problema doon, mga kapatid, kaya hindi siya naniwala ay sapagkat hindi niya kinonsulta ang Diyos. Wala tayong nakitang ganon, 'di ba, na ginawa nitong si Haring Josias, na bago man lang sana pumunta siya doon, or may sugo na darating, 'di ba? Magsusugo din itong si King Josias. Sana nabasa natin, kasi ulitin ko, very specific ang Bible pagdating doon sa pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. Pero dito, nakita po natin na hindi niya kinonsulta ang Diyos. At bago natin husgahan si King Josias, maraming beses din, 'di ba, sa buhay natin na hindi natin kinukonsulta ang Diyos. And every time na hindi tayo kumukonsulta, 'di ba, sa Panginoon, ano po yung resulta nito? 'Di ba, sa atin, 'di ba, pagka lugmok, kahihiyan, 'di ba? At hindi pagtatagumpay, hindi pa ako nakakita, 'di ba, sa tanang buhay ko, 'di ba, na alam mo 'yun, ginawa mo yung lahat tapos nag-prosper. O may mga ganon na nagpo-prosper pero hindi nagtatagal. Nawawala sa kanila yung kapayapaan, 'di ba? Marami yung nawawala kapag hindi po kinukonsulta sa Diyos una pa lang, At sabi dito, nagbalat kayo siya at pumunta sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Nagbalat kayo itong sino? Si King Josias. Hindi ko lang talaga siya maintindihan. 'Di ba? Naranasan niya yung di ba? Madami siyang naranasan Di ba? Grabe yung kanyang kasigasigan, 'di ba, na makasunod sa Panginoon. Pero ulitin natin, siya ay human din lang, 'di ba, na katulad natin. At may mga tagpo talaga sa buhay ng tao, 'di ba, na dumarating sa ganito, 'di ba, na katulad po nitong si King Josias. Wala pa rin tayong nakikita, 'di ba, na pag-consult niya, 'di ba, sa Panginoon. Ang naisip niya, magbalat kayo siya, pinapagana na niya yung sarili niyang strategy. Magtatagumpay ba siya? Magtatagumpay ba siya doon sa kanyang pagbabalat kayo? Nagbalat kayo siya at pumunta sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Sa kainitan ng labanan ay tinamaan si Haring Josias ng palaso at malubhang nasugatan, Sa kainitan na, alam mo, hindi sinadya, 'di ba, hindi sinadya na panain siya, kundi sa kainitan ng labanan, sabi dito, tinamaan si Haring Josias ng palaso at malubhang nasugatan. Kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ilayo na siya roon. Una pa lang, King Josias, hindi ito battle na sinabi ng Diyos sa'yo na harapin mo. 'Di ba? At una pa lang, King Josias, hindi ka sana masasaktan, hindi ka sana matatamaan kung hindi ka pumunta doon, 'di ba? Nagbalat kayo ka nga, na nakita na hindi ikaw yung king,
'Di ba? Kasi kung makita na nakadamit ka ng iyong damit panghari, ikaw mismo yung pupuntiryahin nila. 'Di ba? Uunahin na papanain. Pero nakita po natin na talagang may address, 'di ba, yung pana tumama dito kay Haring Josias, no? Inilipat siya ng mga ito sa ikalawang karwahe at dinala sa Jerusalem. Kung nag-stay ka na lang sana doon sa temple, 'di ba? Ang dami-daming pwedeng gawin pa doon. Pwede namang, alam mo 'yon, na kahit may mga ganyang mga banta sa security, pwede ka namang humingi sa Diyos, manalangin sa Diyos mong si Yahweh, 'di ba? Gampanan yung tungkulin mo bilang hari, 'di ba, ng Judah na nasa Jerusalem, and let God do the battle, 'di ba, for you. Una sa lahat, hindi sinabi ng Diyos harapin mo si Haring Nico, no? Walang ganun, no, na nakita po natin, no? Kasi matiwasay yung kanyang yung kanyang paghahari, ang ganda-ganda ng kanyang mga una pa lang na mga ginagawa, 'di ba? Matapos niyang ayusin yung lahat, 'di ba, sa outside the temple, no, ay yung inside naman, 'di ba, yung kanyang inayos. Kaso dito sa punto na ito, makikita po nating may lapses itong si King Josias, no? At sabi dito, subalit namatay din siya. Malungkot yun, mga kapatid, ha. Subalit namatay din siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Grabe yung sugat, 'di ba, na kanyang natamo mula po doon sa labanan na yon, no? At ito yung nagdulot, 'di ba, ng kanyang kamatayan. Kung pwede lang sanang i-rewind, 'di ba, yung buhay nitong si King Josias, sana makita po natin na sana kumonsulta muna siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Kasi yung bagay na ito hindi na niya nalagpasan, no? Ito na yung nagdulot sa kanya, 'di ba, ng kanyang kamatayan, no? Inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninuno. Nagluksa ang buong Juda at Jerusalem dahil sa kanyang pagkamatay. Kasi kahit ngayon lang, 'di ba, mga kapatid, parang nafe-feel natin na sayang talaga ang galing niyang hari, 'di ba? Ang ganda ng kanyang pamamalakad, Bakit hindi siya prinotektahan ng Diyos? Pwedeng ganun, no? Pwedeng sisihin natin ulit yung God. Lord, bakit naman hindi ninyo prinotektahan si King Josias? 'Di ba? Okay naman siya, Mabait naman siya, Mabuti naman siya, 'Di ba, na King? Una sa lahat kasi hindi kinonsulta si God, no? Hindi tinanong, 'di ba, kung ang laban ba na ito ay ipapanalo niya o ito yung magdudulot, 'di ba, sa kanya ng kamatayan, no? Sabi dito, nagluksa rin si Jeremias at lumikha pa siya ng isang awit ng pagluluksa sa pagkamatay ni Josias. Inaawit pa ito hanggang ngayon ng mga mang-aawit bilang pag-alala sa kanya, no? Kasi maraming pwedeng alalahanin kay King Josias. Naging kaugalian na ito sa Israel at ang awiting ito ay matatagpuan sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pang mga ginawa ni Josias, ang kanyang paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kautusan ni Yahweh, buhat sa simula hanggang wakas, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Judah. So, maganda po yung naging buhay nitong si King Josias, 'di ba? Nakalulugod po siya sa Panginoon, lamang yung kanyang pagkamatay ay hindi maganda, hindi maganda yung kanyang pagkamatay, no? Sabi dito, nagkaisa ang bayan na si Jehoahaz, anak ni Josias, ang ipalit na hari ng Jerusalem. 23 taong gulang siya nang maging hari at 3 buwan siyang naghari sa Jerusalem. Binihag siya ni Haring Nico ng Ehipto
at pinagbuwis niya ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto ang Juda. Ang ipinalit kay Jehoahaz bilang hari ng Juda ay ang kapatid nitong si Eliakim. Pinalitan ang kanyang pangalan na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala sa Ehipto. So, yung decision, 'di ba, ni King Josias. Nakita po natin, 'di ba, na yung decision niya na paglaban dito kay Haring Nico, or kahit alam po natin, 'di ba, na nagbalat kayo naman po siya, 'di ba, ay nakita po natin na nagdulot din ito, 'di ba, ng hindi maganda sa buhay, 'di ba, ng kanyang anak, no. 25 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Ito na naman, no. Pinili na naman niya na hindi maging kalugod-lugod kay Yahweh. Dumating si Nebuchadnezzar, binihag siya at nakakadenang dinala sa Babylonia. Kinuha ni Nebuchadnezzar, ito na yung sa Babylonia, no, ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at inilipat sa kanyang palasyo sa Babylonia, no. Ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Jehoiakim, pati ang mga kasamaang ginawa niya at ang mga iba pang kasalanan niya ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jehoiakim, na mga pangalan nila, no. 8 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari at 3 buwan at 10 araw lamang siya naghari sa Jerusalem. 8 years old. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh sa murang edad niya. Grabe lang yung mga anak din nitong si King Josias, ganito yung nangyari sa kanila, 8 years old pa lang, tapos 3 buwan lang siya at 10 araw na naghari, ay hindi na nakalulugot yung kanyang ginawa. Grabe naman yung mentor nito, no? At sa pagtatapos ng taon, ipinakuha siya ni Haring Nebuchadnezzar pati ang mahalagang kagamitan sa templo at dinala sa Babylonia. Kinuha na lahat yung mga kagamitan sa templo. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Sedekayas na kanyang tiyuhin, no? At alam natin si Sedekayas. 21 taong gulang si Sedekayas nang maging hari ng Juda at 11 taon siyang nagtagal din naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi siya nagpakumbaba at hindi rin sumunod sa ipinangaral ni Propeta Jeremias na nagpahayag ng mensahe ni Yahweh, no? At kung titignan natin kanina, mga kapatid pala, 'di ba? Nagluksa itong si Jeremias sa pagkamatay ni Haring Josias. Lamang kung nakinig itong si Haring Josias, 'di ba? Dito kay Jeremias, propeta, no, si Prophet Jeremiah. Kung nakinig lamang sana siya. Pero as we go on, mapapag-aralan din po natin 'yan, 'di ba, sa book ni Jeremiah, no? Sabi dito, naghimagsik si Sedekayas laban kay Haring Nebuchadnezzar na pinangakuan niya sa pangalan ng Diyos na kanyang susundin, no? Nagmatigas siya at ayaw magsisi at manumbalik kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, sinong pwedeng lumaban, 'di ba, kay Yahweh? Sino na ang nagtagumpay, 'di ba, sa paglaban sa Diyos? Wala pa, no? At itong si King Sedekayas, tinatry niya, baka manalo siya. Sumama ng sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa, pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan, no? Maraming sinulat si Jeremiah tungkol dito. Gayunman, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila,
At sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. So ito makikita po natin dito, binanggit sa atin, di ba na yung habag ni Yahweh. Dahil doon sa habag ni Yahweh, hindi sila iniwan. Kahit sa ganong kalagayan, di ba nagrabe po yung pagsalansang nila sa Panginoon. At mababasa rin po natin dito na nagmamalasakit din itong si Yahweh sa kanyang templo. Yung pagmamalasakit niya. Kung titignan natin, pinagkukuhanan ng hari ng Babylonia, 'di ba, yung mga kagamitan sa temple. Yung mga nasa Northern Kingdom, 'di ba, sakop na rin sila ng Babylonia kasi unang nasakop, 'di ba, yung Northern Kingdom ng Assyria, tapos natalo ng mga Babylonian itong mga Assyrian. So sakop din sila, 'di ba, ng Babylonia. At ngayon, ito namang Judah, 'di ba, yung sasakupin nitong si Haring Nebuchadnezzar, no? At sabi dito, hindi tumigil ang Diyos sa pagpapadala, nagpatuloy pa rin si Yahweh sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Makikinig ba sila, no? Sabi dito, ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Kasi nga okay sila sa Babylonia. Kung sino yung sumakop sa kanila, okay sila. Lamang naghimagsik itong si Sedekayas. Lalabanan niya yung malakas na bansa, di ba, na sumakop sa kanila. Pero itong si Yahweh, hindi siya tumigil sa pagpapadala, di ba, ng kanyang mga sugo sa kanila. Dahil dito umabot sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang, binata man o dalaga, kahit ang matatanda. Ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Lahat ng kagamitan, malalaki at malilit sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Ito po yung sinasabi ko, sino kasi ang pwedeng lumaban sa Diyos? Di ba? Kaya tayo, yung paglaban natin sa Diyos, di ba, yung hindi pagsunod sa kanyang mga utos, hindi lang talaga tayo mananalo, di ba, sa Diyos. So if you are planning to fight God, hindi tayo mananalo, mga kapatid. Sila nga may mga kapangyarihan na, di ba, sila nga mga hari na. Tayo mga simplit lang tayong mga mamamayan, pero madalas grabe din yung ating pag-disobey, 'di ba, ang disobedience is paglaban, 'di ba, sa Diyos. Walang mananalo, no? Diyos pa rin ang mananalo, no? Laban sa kahit na sino. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem at ang malalaking gusali, no? Grabing yun kasi antitibay ng mga bato, 'di ba, sa Jerusalem, pero wawasakin mo, 'di ba, yung mga pader, grabe lang kagamitan ang pwedeng ginagamit nila. Parang mga gamit siguro ngayon sa kapanahonan na ito, 'di ba, na pwede nilang wasakin yung isang building or kahit sa kailaliman pa, babagsakan lang ng bomba, di ba, mawawasak na. So, kapanahunan nila ay grabe kung mawawasak nila yung mga ganong katitibay, di ba, na mga gusali sa Jerusalem. Ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din. At ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia, no? Persian Empire naman. Ito ang katuparan ng pahayag ni Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng 70 taon upang makapagpahinga. 70 years, no? At sa pagdating ng pagsakop ng Persia, makikita po natin
magbabago, 'di ba, yung kwento ulit, 'di ba, ng mga Israelita. No, upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. So lahat ito, 'di ba, ay nasa kamay ng Diyos. Kaya niya lang talagang utusan, kaya niyang udyukan, 'di ba? Ang kahit na sino mang leader, kahit pinakamalakas man 'yan, pinakamataas man 'yan, 'di ba? Sa kanyang katungkulan, sino kasi ang pwedeng magturo, 'di ba, sa Diyos? Wala. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. No? Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Imposible itong mangyari, mga kapatid, pero dahil nga sa kapangyarihan, 'di ba, ng Diyos, una sa lahat nakita po natin inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia. So ang ganda-ganda lang, no, na alam mo 'yon, nasakop sila ng Assyria, tapos nasakop sila ng Babylonia, natalo yung Babylonia, 'di ba? Nasakop napunta ngayon yung lahat ng empire, 'di ba, sa kamay ng Persia or yung Persian empire, no? At ngayon, itong hari na ito ay magbibigay sa kanila, magkakaloob sa kanila ng oportunidad na bumalik sila sa Jerusalem, 'di ba? I-rebuild yung temple at lahat ng mga kagamitan na kinuha ng Babylonia ay malalaman natin kung ano yung gagawin. Ibabalik ba, 'di ba, sa Jerusalem, no? Ayan po yung ating antabayanan, 'di ba, sa kwento ng mga Hudyo po na ito. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question kung wala po kayong naihanda, Pastora. Erev po.